Payak ang pamumuhay ng magsasakang si Adonis sa bundok Ilaya. Isa siyang katutubong naninirahan sa bundok na iyon, kasama ang kanyang pamilya at mga kalahi niya. Si Amalia naman ay ang kanyang magandang asawa. Galing rin ito sa tribo nila. Isang guro sa pampublikong paaralan na nagtuturo sa mga kabataan. Tuwing araw ng Sabado at Linggo, ay nagtuturo siya sa mga kabataan sa tribo nila. Maganda at talentado si Amalia. Sinasabing napakaswerte ni Adonis sa kanyang asawa, na bukod sa maganda na, mabait pa, masarap pa magluto, at higit sa lahat ay mapagmahal sa pamilya. Ang mag-asawa ay may anak na nasa 5 taon. Isang magandang bata na nagmana sa katalinuhan at talento ng ina. Taglay rin ito ang naiibang kagandahan ng isang katutubo na minana ang angking kakisigan ng kanyang ama at kagandahan ng kanyang ina. Masasabi kang masaya, kompleto, at perpekto na sana ang buhay ng mag-asawa. Hanggang sa isang araw ay dumating ang bagyo na susubok sa katatagan nila bilang mag-asawa. Mahal, kailangan mo ba talagang sumali sa patimpalak sa lungsod? Kasi baka mamaya ikapusin ka na ng oras mo sa pagtuturo sa mga bata. Tapos ay kailangan mo pang magsanay ng pag-awit. Nag-aalalang wika ni Adonis sa kanyang asawa. Nasa hapagkainan sila at kasalukuyang kumakain. Mahal, alam mo namang matagal ko ng pangarap na makilala sa larangan ng pag-awit, hindi ba? Sayang naman ang talento ko kung palagi na lamang ang mga katutubong makakarinig nito. Mga manok, kalabaw, kambing, inahing baka, at baboy lamang ang inaawitan ko. Bakit ba lagi mo akong hinahadlangan? Kasunod noon ay ang kalansin ng kutsara ni Amalia sa pinggan. Mamula-mula na ang mga matang nakatitig sa kanyang asawa. Hindi ko naman sinabi na hindi ka sasali. Ang akin lang, paano sa Avery? Alam mo namang may trabaho ako sa sakahan, hindi ba? Kailangan kong magtrabaho araw-araw nang sa gayon ay gumanda ang ani natin. Kagad naman kasing naintindihan ni Adonis ang nais ni Amalia na siya na muna ang maghahatid sundo sa anak nila sa paaralan upang siya ay makapagsanay ng mabuti. Alam mo namang matagal ko ng pangarap to, hindi ba? Dati ay na-disqualified ako sa finals dahil hindi ako maaaring sumakay ng eroplano papuntang Maynila dahil yun sa maselan kong pagbubuntis kay Avery. Pero ngayong nailuwal ko na si Avery, hindi ako papayag na hadlangan mo ulit ako sa mga pangarap ko, Adonis. Alam mong matagal ko ng pangarap ang maging isang sikat na mga awit at ang patimpalak na yun sa lungsod ang magdadala sa akin sa pangarap kong tagumpay. Hindi mo ako maaaring pigilin. Napatulo ang luha ni Amalia at tumayo sa harapan ng kainan na hindi na tinapos ang pagkain at iniwan na ang mag-ama sa hapag. Bagaman nalilito, ay hindi nakapagsalita ang batang si Avery. Napatitig na lamang ito sa amang si Adonis na napahilot sa sentido sa ginawa ng kanyang asawa. Sa totoo lang, hindi naman sa ayaw niyang sumali ang asawa sa patimpalak sa lungsod. Pero naroon ang pangamba sa puso niyang masilaw si Amalia sa tagumpay at darating ang araw na ang tagumpay na ito ay siyang sisira sa pamilyang kanyang binuo. Tay, nag-aaway po ba kayo ni nanay? Anak, kumain ka na ha? Hindi kami nag-aaway ng nanay mo. Nakangiting sinubuan ni Adonis ang inosenteng anak. Mag-aalas 5 na ng hapon ay hindi pa rin umuwi si Amalia at Avery. Kaya naman nag-alala na si Adonis. Kanina pa siyang nakatanaw sa malayo. Hinihintay ang pagdating ng kanyang mag-ina. Ngunit wala pa rin ang mga ito. Kahit na bahalang napasakay na lamang si Adonis sa kabayo niyang puti upang salubungin ang mag-ina niyang nasa pampublikong paaralan ng bundok Ilaya. Mula sa gate ng paaralan ay nakita niya ang paglabas ng isang lalaking hindi niya kilala sa classroom ng asawa. Naningkit ang mga mata ni Adonis nang makitang hinalikan nito sa pisngi ang asawa niya bago kumakaway-kaway na umalis sakay ng itim na sasakyan. Parang hiniwa ang puso ni Adonis nang dumaan sa harapan niya ang kotseng itim na iyon. Mula sa classroom ni Amalia ay tumakbo papalabas si Avery na sumalubong sa kanya. Tatay! Tatay! Naikuyom na lamang ni Adonis ang kanyang kamao at napatiimbagang ikinalma ang kanyang sarili. Anak! Bumaba si Adonis sa sinasakyang kabayo at niyakap ang kanyang anak. Nakita niyang masayang-masaya si Amalia na lumapit sa kanya. Mahal, kaklase ko yun ng college.
Si Noli Alvarez, siya ang organizer ng ginagawang patimpalak sa lungsod. At alam mo bang, sinabi niya sa akin na kapag nanalo ako sa patimpalak na yon, ay gagawin niya akong recording artist. Napatiimbag ang hindi nagsalita si Adonis, sabay hawak sa anak sa bewang. Iniangat sa itaas ng likod ng kabayong si Puti. Sasakay ka ba o maglalakad ka? Seryosong tanong niya sa asawang si Amalia, na nakangiti pa rin, tila nangangarap at wala sa sarili. Maglalakad na lang ako, mahal. Nauna na nga itong maglakad sa kanila ni Avery na masayang masaya. Laging ginagabi na sa pag-uwi si Amalia ng mga sumunod na araw. Sinusundo na lamang ni Adonis ang kanyang anak ng maaga para naman makapagpahinga ito. Parati na rin nakikita ni Adonis ang lalaking si Noli Alvarez na nagpupunta sa paaralan habang si Adonis ay abala sa trabaho niya sa sakahan. Saan ka galing, mahal? Tanong ni Amalia kay Adonis. Nakakauwi pa lamang. Mag-aalas 8 na kasi ng gabi. Alas 6 namang nakauwi si Amalia. Si Avery naman ay nasa lolo't lola nito na nakatulog na. Sa sakahan, magbubukas na kasi ako ng rancho sa susunod na araw, kaya't kailangan kong doblehin ang trabaho ko. Paliwanag ni Adonis sa kanyang asawa. Sakahan. Puro ka na lang sakahan. Pinabayaan mo na nga si Avery na makatulog kina nanay eh. Singal ni Amalia sa asawang si Adonis. At ikaw naman, di ba? Puro pagkanta na lamang ang inaatupag mo kasama ang Noli na yon. Akala mo hindi ko alam na buong araw kayong magkasama doon sa lungsod ng Noli na yon? Hindi ba siya pa nga ang naghahatid sa iyo pa uwi? Hindi napigilang singhal ni Adonis na napuno ang puso ng paninibugho. Dahil ang totoo, buong maghapon niyang sinundan ang asawa niya sa lungsod. Kita niya pa ang sweetest ng dalawa na animoy mga teenager na nagde-date sa parke ng lungsod nila. Alas 6 na rin siyang nakauwi sa Ilaya at tumungo sa rancho na sisimulan niyang buksan sa bundok Ilaya. Dahil gusto rin ni Adonis na mabigyan ng trabaho ang ilang mga katutubo. Hindi nakapagsalita si Amalia. Sa halip ay nagdadabog itong pinag-aagis ang mga unan at kumot sa loob ng kwarto nila. So galit ka? Galit kang sinasanay ako ni Noling maigi para matiyak kong ako ang mananalo? Adonis, ito na yun. Ito na yung pangarap ko. Ang kabuuan ng pangarap kong sumikat. Punong-puno na si Adonis sa kanyang asawa, kung kaya't hindi na niya napigilan ang kanyang sariling singhalan nito. Pinakasalan kita, kasi akala ko ay mahal mo ko. Ang makasama ko ang pangarap mo. Ang kinabukasan natin ang prioridad mo. Pero sa nakikita ko ngayon, Amalia, ang pangarap mo ay hindi ako. Hindi ang magkasama tayo, kung hindi para lang sa sarili mo. Nailabas na rin ni Adonis ang mga pinipigilang salita na nais sabihin kay Amalia. Simula noong sinabi nitong sasali ito sa patimpalak para sa kanyang mga pangarap. Bakit, Adonis? Masama bang mangarap na umangat sa buhay? Na umahon sa kahirapan? Hindi yung ganitong buhay na lamang habang buhay. Payak at simple. Puro kabundukan ang nakikita mo sa paligid. Adonis, pagod na ako. Gusto kong subukan ng bagong buhay. Gusto kong subukang mamuhay ng marangya sa syudad. Maging sikat na singer at hangaan ng lahat. May luha sa mga matang bigkas ni Amalia. Amalia, hindi na kita kilala. Hindi na ikaw ang Amalia na nakilala ko noon. Laylay ang balikat na wika ni Adonis. Sinusuportahan naman kita sa mga pangarap mo ah. Narito naman ako lagi sa iyong nakasuporta. Mahal, ayoko lang talagang palagi kayong magkasama ni Noli na yon. Mahal, magtiwala ka sa akin. Kaya nating umangat sa buhay sa pamamagitan ng pagsisikap ko para maibigay ko sa inyo ni Avery ang lahat ng pangangailangan nyo. Pagsusumamo ni Adonis na niyakap si Amalia, ngunit itinulak lamang siya nito. At papaanong magsisikap ka ha? Yung pagrarancho? Ano ka ba? Kailan pa, Adonis? Kung pumuti na ang buhok natin? Hindi mo ako mapipigilan sa pangarap ko, Adonis. Inis na pumasok sa kwarto si Amalia at pabalyang isinara ang pintuan. Dumating na ang araw ng patimpalak sa lungsod. Ang araw na kinakatakutan ni Adonis, kung saan ay maaaring masira ang pamilyang kanyang iningatan at binuo. Tinatanaw niya sa malayo ang kanyang asawa na kumakanta sa entablado. Tunay nga itong magaling at may angking talento. Wala naman sana siyang problema sa pagsali nito sa patimpalak. Ngunit ang pagdating ni Noli at ang alok nito sa asawang gagawin nitong recording artist,
Doon siya nagkaproblema dahil wala siyang tiwala kay Noli. Hindi rin lingid sa kaalaman ni Adonis ang tila namumuong relasyon ni Noli at Amalia, kung kaya mas lalo siyang nangangambang mawala sa kanya ang kanyang asawang si Amalia at ang pamilyang pinakaiingatang buuin sa paglipas ng panahon. Itinanghal ng gabing iyon si Amalia bilang kampyonado sa patimbalak sa pag-awit sa lungsod. Sa kabila ng pangamba ni Adonis, ay proud na proud siya sa angking galing ng kanyang asawa. Nagmamadaling tinungo ni Adonis ang kinaroroonan ni Amalia. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakalapit rito, ay kitang-kita niya ang ginawang paghalik ni Noli sa asawa sa labi, na tinugunan naman ni Amalia. Dahil doon ay parang tinusok ng libu-libong karayom sa sakitang nararamdaman ng puso ni Adonis ng mga oras na yon. Amalia, gulat na gulat itong napalingon at namumutla nang makita siyang papalapit sa kinaroroonan nila. Ngunit bago pa man siya makalapit sa mga ito, ay hinarang si Adonis ng mga malalaking lalaki ng mga bodyguard ni Noli. Ano ba? Bitawan niyo nga ako? Hoy, asawa ko yan. Nanginginig sa galit ang buong katawan ni Adonis ng mga sandaling iyon. Adonis, umuwi ka na at huwag kang mag-iskandalo dito please. Nakikiusap na lumapit sa kanya si Amalia, habang nagpupumiglas naman si Adonis na makawala mula sa mga kamay ng mga tauhan ni Noli Alvarez. Uhuwi lang ako kapag kasama na kita, Amalia. Malakas naman ang pangangatawan ni Adonis at may kakayahan rin siya sa martial arts, kung kaya't nakawala siya sa pagkakahawak ng mga bodyguards ni Noli. Matapos niya itong tadyakan sa tuhod at sikmuraan naman ang isang humawak sa kanya. Amalia! Nahawakan ni Adonis ang braso ng asawa sa pagkakataong ito. Ngunit natigilan na lamang siya nang isang dulo ng baril ang itinutok ni Noli sa sentido ni Adonis. Bitawan mo si Amalia, magsasaka. Isa ka lang mahirap at amoy lupang magsasaka na hindi kayang ibigay kay Amalia ang mga pangarap niya sa buhay. Kaya't layuan mo na si Amalia dahil simula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa kanya upang makamit niya ang kanyang tagumpay. Parang binuhusan ng maraming yelo ang katawan ni Adonis sa narinig na sinabi nitong si Noli. Ininsulto at tinapak-tapakan nito ang kanyang pagkatao. Amalia, umuwi na tayo, mahal ko. Pausang boses na pakiusap ni Adonis sa kanyang asawa. May kung anong hapdi ang nararamdaman ni Amalia sa mga oras na yon, habang nakatitig sa asawa niya. Ngunit hindi maaaring bitawan ni Amalia ang pagkakataong ito, dahil baka ito na ang huling pagkakataon upang makamtan niya ang kanyang mga pangarap. Bitawan mo ako, Adonis. Patawarin mo ako pero sa pagkakataong ito, mas pipiliin ko ang pangarap ko. Malungkot na saad ni Amalia habang umaambon ang mga matang nakatitig sa kanya. Mahal, paano ako? Paano si Avery? Paano na ang pamilya natin? Amalia, huwag mong gawin sa akin to. Sabihin mong nagbibiro ka lamang, Amalia. Garalgal ang boses ni Adonis na hindi mapigilan ang pagpatak ng mga luha. Patawarin mo ako, Adonis. Nakapag-desisyon na talaga ako. Mas pipiliin ko si Noli at ang pangarap kong sumigat. Maghiwalay na tayo. Halos panawa ng ulirat si Adonis sa mga salitang sinabi ni Amalia. Kung kanina tinusok ng libo-libong karayom ang puso niya, ngayon naman ay halos pinagtatataganan nito ng matalim na kutsilyo ang puso niyang duguan na. Amalia, alam kong nagbibiro ka lang. Mahal ko. Hindi totoo yan, mahal. Mahal na mahal kita, Amalia. Alam ng Diyos kung gaano kita minamahal. Kaya tigilan mo na to. Umuwi na tayo. At hinihintay na tayo ni Avery. Akmang hablutin niya sana ang braso ni Amalia nang tumama sa mukha niya ang kamao ni Noli. Kasunod noon ay ang sunod-sunod na tadyak, sipa at umatikabong kamao ng mga bodyguards ni Noli ang natanggap nitong si Adonis. Umalis ka na, Adonis, ano ba? Sigaw ni Amalia nang makitang pinagtutulungan na ang asawa niyang bugbugin ng mga bodyguard ni Noli. Noli, tara na. Ilayo mo na ako rito. Amalia, huwag mo akong iwan. Amalia! Amalia ang anak natin. Amalia, si Avery. Mawawalan ng nanay si Avery, Amalia. Walang pakialam na isa-isang itinulak ni Adonis ang mga bodyguard ni Noli upang sundan itong si Amalia na sakay ng itim na kotse ni Noli. Hilam na sa luha ang mga mata niya ng mga oras na yon na tumatakbong sinusundan ng kotse ni Noli. Amalia,
Bumalik ka, mahal! Amalia! Amalia! Sigaw nito hanggang sa hindi nakita ni Adonis ang isang rumaragasang kotse ang humagip sa katawan niyang tumilapon sa gilid ng daan. Diyos ko, ano ba yun? Napasinghap na lamang si Miss Lara Santillan nang mabangga niya ang isang lalaki. Hindi niya napansin ang biglaang pagtawid nito sa intersection dahil sa nakatuon ng mga mata niya sa hinahabol ng mga illegal loggers na nagawi sa restricted area ng lungsod nila. Isa siyang pulis na nagbabantay sa kalikasan, lalo na sa mga virgin forest ng lugar nila. Nagmamadaling bumaba sa kotse si Miss Lara at humingi ng tulong sa mga taong nasa paligid upang maisakay sa kotse niya ang taong nasagasaan niya. Lumipas ang ilang araw ay nakalabas na ng ospital si Adonis. Walang Amalia ang dumalaw sa kanya sa ospital. Tanging ang kanyang anak lamang na si Avery kasama ang kanyang mga magulang na naroon. Nagulat na lamang siya nang pagdating nila sa bundok Ilaya ay naroon nakalinya sa labas ng bahay nila ang 3 sasakyang itim. Naroon si Amalia, nakaupo sa balkonahe ng bahay nila kasama nito si Noli. Nag-uumpukan rin sa labas ng bahay ang maraming bodyguards ni Noli Alvarez. Sa di kalayuan ay naroon ang mga katutubong katulong niya sa sinimulang rancho. Nanay! Sigaw ni Avery na tumatakbo papalapit sa inang si Amalia. Napahikbi si Avery na napayakap sa inang ilang araw nang hindi nakita. Anak, isasama ka ni Mama papuntang Maynila ha. Sige na, magbihis ka na doon. Excited na tumalima ang batang si Avery sa inutos ng kanyang ina. Excited siyang pumunta silang Maynila sa pag-aakalang buong pamilya silang pupunta ng Maynila. Hindi ako papayag na ilayo mo sa akin si Avery. Natigilan ang batang si Avery dahil sa kanyang narinig na galit na boses ng kanyang ama. Anak ko si Avery, kaya isasama ko siya. Hindi ako papayag na lalaki siya rito sa kabundukan na kagaya mong walang pangarap sa buhay at napakamangmang. Bulyaw rin ni Amalia. Ha? Walang pangarap sa buhay? Ang pangarap ko ay mapalaki ng maayos ang anak ko at maibigay sa kanyang pangangailangan niya na mapaaral siya hanggang sa makatapos siya ng kolehiyo at hindi maging kagaya kung walang pinag-aralan. Pangarap ko lang naman na maging maayos ang ating buong pamilya. Nasisirain mo lang pala. Kung gusto mong umalis ng Ilaya, ay malaya kang umalis rito. Pero hindi mo maaaring ilayo sa akin si Avery. Namamaos na bulyaw ni Adonis. Ako ang ina ni Avery, kaya sa akin siya sasama dahil kaya kong ibigay ang lahat ng pangangailangan niya. Mahubog at mahasa ang talentong meron si Avery, kaya sa akin siya sasama. Naiiyak na bulyaw ni Amalia na akmang papasok na sa bahay, ngunit hinarang ito ni Adonis at itinulak. Ito ang unang pagkakataon na pinagbuhatan siya ng kamay ni Adonis. Umalis ka na. Kung ayaw mo sa pamilyang to, umalis ka na lang. Di ba mahalaga sa iyo ang pangarap mo na ipinagpalit mo sa masayang pamilya natin? Kahit umalis ka na, Amalia, hindi mo makukuha si Avery sa akin. Sa pagkakataong ito, ay makikipagpataya na siya kung kukunin ni Amalia sa kanya ang pinakamamahal niyang anak. Avery anak, sumama ka kay nanay. Mahinahong wika ni Amalia nang makita si Avery na sumilip sa nakaawang nilang pinto. Hindi po natin isasama si tatay sa Maynila. May nakaambang mga luhang nagbabadyang tumulo sa inosenteng mga mata ni Avery. Dahil sa unang pagkakataon, ay nakikita niyang nag-aaway ang mga magulang niya. Bagaman ay ilang araw na siyang nangungulila sa inang si Amalia, ay hindi niya tinanong ang kanyang ama dahil baka sa mukha ni Adonis ang sakit na nararamdaman ng walang muwang na si Avery. Kahit na nakangiti itong nagpapaliwanag na may inaasikaso ang nanay niyang mahalagang bagay, kaya hindi umuwi sa kanila ng ilang araw. Doon ay naiintindihan niyang may problema ang mga magulang niya. Sa ilang araw na pananatili sa ospital, ay umaasa si Adonis at nagdarasal na sana ay matauhan rin si Amalia na makapag-isip itong mas mahalaga ang pamilyang binuo nila kaysa sa mga pangarap nito na nais na maabot. Hindi naman niya hinaadlangan kung nais nitong umawit at maging sikat na mga awit. Nakahanda siyang suportahan ang kanyang asawang si Amalia sa mga pangarap nito. Ang hindi niya lamang matanggap ay ang pakikipagrelasyon nito kay Noli Alvarez para makamit ang pangarap sa buhay. Avery, hindi natin pwedeng isama si tatay.
Pero pwede naman nating dalawin si tatay dito sa Ilaya. Kaya anak, halika na, Avery. Nagpapahid ng mga luhang wika ni Amalia, habang halata sa mukha ni Nolly ang disgusto nito sa batang si Avery. Napapailing si Avery sa sunod-sunod na pagpatak ng mga luha. Napatakbong yumakap sa kanyang ama. Hindi ako sasama sa'yo. Ba't ka, nanay? Iiwan mo na kami ni tatay. Hindi ako sasama sa'yo. Dito lang ako sa Ilaya kasama si tatay. At sina nanang at sina tatang. Luhaan ang mga mata ni Avery na mahigpit na yumakap sa paanan ng kanyang ama. Kaya't kinalong ito ni Adonis sa mga bisig at pinugpog ng halik. Anak, hindi tayo maghiwalay ha. Hindi mo iiwan si tatay kahit anong mangyari. Si Avery lang ang kayamanang merong si tatay kaya hindi mo ko iiwan, prinsesa ko, hindi ba? Buong pagsuyo at pagmamahal na wika ni Adonis sa kanyang anak. Ibinao naman ni Avery ang mukha sa malapad na dibdib ng kanyang amang si Adonis, habang patuloy ang paghigpit. Parang isa-isang ibinabao ng mga punyal sa pusong ama ni Adonis sa mga nangyari. Hindi niya kailanman naisip na darating ang araw na ito sa buhay nilang mag-asawa, na mawawalan ng kinikilalang ina si Avery sa batang edad nito. Si Amalia ay isang napakabait na dalagang laki sa Ilaya. Nabuo ang pag-ibig sa mga bata nilang puso noon, na inilagaan nila ng ilang taon bilang magkasintahan, hanggang sa natigil sa pag-aaral si Adonis dahil sa kahirapan ng buhay, habang si Amalia naman ay nagporsiging makapagtapos ng pag-aaral kahit sa hirap ng buhay nila. Sa bawat pangangailangan noon ni Amalia sa kolehiyo ay hindi nawawala ang suporta ni Adonis, mula sa pag-aalaga niya kay Amalia hanggang sa pinansyal. May kinikita naman siyang sapat na halaga para matustusan ang pag-aaral ni Amalia, na galing sa kinikita niya sa sakahan at sa mga hayupan niyang masipag niyang inaalagaan sa araw-araw. Sa madaling salita, si Adonis ang nagpaaral kay Amalia sa kolehiyo dahil matatanda na ang mga magulang nito at mayroon na ring sakit si Nanang Anita at hindi na sapat ang kinikita para mapag-aral si Amalia sa kolehiyo. Anak, halika na. Sumama ka na kay Mama Avery. Lalong lumakas ang pagpalahaw na iyon ni Amalia, na nakikiusap sa anak ngunit mas lalong humigpit ang pagkakayakap ni Avery sa kanyang ama. Adonis, akin na ang anak ko. Anak ko si Avery. Kaya't dadalhin ko si Avery. Nagkagulo ang lahat nang dumating si Tandang Pasyo, na ama nitong si Amalia. Naiwenosiwas ang dalang itak sa harapan ng mga bodyguard ni Nolly, na noon ay nakangising humarap sa matanda. Itay, sigaw ni Amalia. Ang kapal ng mukha mong bata ka na bumalik pa rito matapos mong pagtaksilan si Adonis. Hindi mo pwedeng ilayo sa amin ang apo namin. Nakasunod rin kay Tandang Pasyo ang asawang si Anita, na lumuluha at puno ng panunumbat na umarap sa anak ni si Amalia. Wala kang utang na loob, Amalia. Nakalimutan mo na bang si Adonis ang nagpaaral sa iyo sa kolehiyo? Hindi kami nagkulang ng pangaral sa iyo bilang mga magulang mo. Nakakahiya ka. Kaya't umalis ka na, Amalia. At wag ka nang bumalik rito sa Ilaya. Wika ni Nanang Anita sa kanyang anak na walang utang na loob. Oo, hindi na ako kailanman babalik pa sa walang kwentang lugar na ito. Yung mga tao rito ay walang mga pangarap at walang maabot sa buhay. Pero hindi ako aalis dito kung hindi ko kasama ang anak ko. Nolly, dadalhin natin si Avery. Humihiyaw na wika ni Amalia sa kabit niyang nababagot ng kakapanood sa kadramahan ng mag-asawa. Guards, kunin niyo na yung bata. Utos ni Nolly sa mga naglalaki ang mga bodyguards niya. Kaagad na kumilos ang mga ito. Mabilis ang kilos ni Adonis na itinakbo ang anak na si Avery sa likod ng bahay at ibinigay ang anak sa tatang at nanang niya. Inay, itay, ilayo niyo po ang anak ko. Sigaw na Adonis nang papalapit na sa kanya ang mga bodyguards ni Nolly. Napatiimbag ang si Adonis na hinablot ang nakasabit niyang shotgun na ginagamit niya sa paghahunting ng mga ligaw na lobo na nanlalapa sa kanyang mga hayupan. Inihanda ni Adonis ang shotgun at binalahan ng islag at ikinasa. Ang shotgun ni Adonis ay kayang pumatay ng malalaking toro, lalo na't pag malapitan. Kaya tatargetin niya kung sino man ang maunang lumapit sa mga ito. Hindi nila makukuha si Avery sa kanya. Dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay niya bago pa makuha ni Amalia si Avery.
Nagulat na lamang si Adonis nang makita ang mga katutubong nasasakupan niya na pumuwesto sa harapan niya na may daladalang mga shotgun at itinoon sa mga bodyguard ni Nolly na ngayon ay natigilan at napatras matapos bigyan ng isang katutubo ng warning shot mula sa hawak nitong shotgun. Si Adonis ang isa sa mga leader ng mga katutubo. Napakagwapo lang talaga ni Adonis at hindi halatang katutubo ito dahil naman na niya ang katangian ng isang inang half Ilongga at half Espanyola. Umalis na kayo rito kung ayaw niyong dumanak ang dugo niyong lahat dito sa bundok namin. Ikaw babae ka, kung mas pipiliin mo ang mga pangarap mo kaysa sa amin ng anak mo, ay umalis ka na rito. Hindi kita pipigilan. Nakatiimbag ang nawika ni Adonis. Namamanhid na ang puso niya sa sakit na idinulot ni Amalia at nais niya na lamang na matapos itong lahat. Ayaw niya nang makita ang taksil niyang asawa. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko kasama si Avery, Adonis. Adonis, ibigay mo na sa akin ang anak ko. Umiyak na wika ni Amalia na nagpupumiglas sa mga hawak ni Nolly. Sinasabi ko na sa'yo, madadala mo lang ang anak natin kapag patay na ako. Maring wika ni Adonis. At oras na aalis ka dito sa Ilaya, tandaan mong huwag ka nang babalik dahil wala ka nang babalikan pa rito. Maring wika ni Adonis na puno ng galit ng mga oras na yon. Amalia, di ka na. Kailangan na nating umalis dito. These people are savage. Babalikan natin ang anak mo. Magdadala tayo ng mga pulis rito. Alo ni Loli sa babaeng nagiiyak sa bisig niya. Sa totoo lang, ay ayaw niyang isama nila ang anak nitong si Avery dahil isa lamang itong distraction sa karir ng babaeng nais niyang pasikatin. Kaya walang nagawa si Amalia kung hindi ang umalis na lamang nang hindi dala si Avery. Lumipas ang 5 taon, nagsimula nang makilala si Amalia sa larangan ng pag-awit. Nagsimula nang magningning ang kanyang bituin. Habang sa bundok Ilaya, ay pagod na umuwi si Adonis sa tahanan niya sa maghapong pagtatrabaho sa sakahan. Pasalampak siyang naupo sa balkonahe at malalim na napabuntong hininga. Pero sa paglipas ng 5 taon na yon, ay tanging masakit na alaala na lamang ang meron sa puso niya para dito kay Amalia dahil wala na itong puwang roon. Ilang minuto ang lumipas ay naglandas ang kalungkutan sa mga mata niya nang maalala si Amalia at ang dating masayang buhay nilang mag-asawa mismo sa tahanang ito na binayo sa pagdaan ng malakas na bagyo. Pero sandali na lamang siyang napangiti at napailing. Napasinghap si Adonis nang maamoy ang masarap na aroma ng kapeng barako na nagmula pa sa kusina niya, kaya't nagmamadali siyang pumanhik sa kanyang bahay. Naku ang prinsesa ko! Usal niya habang tumungo sa kusina. Sigurado siyang nakahanda na ang kape niya sa mga oras na yon. Tatay, tingnan niyo po, ipinaghanda po kita ng kape. Marunong na po ako. Nakukuha ko na po ang tamang timpla mo. Masayang wika ng 10 taong gulang na si Avery. Naroon rin ang nanang niya na naghahanda ng mainit na sabaw ng tinolang native chicken. Hindi siya iniwan ng mga magulang at pati na rin ang kanyang biyanan. Lagi ang mga yung naroon kasama si Avery para sa mga oras ng kalungkutan niya. Sa paglipas ng 5 taon, ay unti-unting naghilom ang sugat ng kanilang kahapon ni Amalia. Wala na ang sakit, tanging panghihinayang na lamang at nagpasalamat na lamang si Adonis na meron siyang prinsesa na kailanman ay hindi umalis sa tabi niya. Matapos nilang magpirmahan ng annulment paper sa harapan ng abogado, ay hindi na muli pang nakita ni Adonis si Amalia sa paglipas ng 5 taon. Sa nakalipas na 5 taon na yon, ay lumago ang mga hayupan sa rancho niya. Sa susunod na mga araw, ay binalak niya nang itayo ang kauna-unahang food processing company sa pangalan ng Bundok Ilaya, na ang rancho niya mismo ang main supplier ng karne. 2 farms na rin ang pagmamay-ari ni Adonis, at kasama na roon ang ilang plantasyon ng saging at pinya, nakasapi sa isang malaking kumpanya ng probinsya nila. Nandito ka na pala anak. Marunong nang gumawa ang prinsesa natin ng kape. Masayang wika ng nanang niya na hinaplos ang buhok ng apong si Avery. Napangiti si Adonis at tumigop ng kapeng nasa tasa. Kuwang-kuwa ng anak niya ang saktong timplang gusto niya, kaya masayang-masaya siyang kinalong ang kanyang magandang anak at pinisil-pisil ang maliit na pisngi nito. Tayo naman po, ibaba niyo na po ako.
Nakakahiya na po, ang laki-laki ko na po eh. Tapos binibaby niyo pa ako. Ano po kaya tay kung ligawan niyo na lamang po si Mama Lara? Para naman po magkaroon na rin po ako ng kapatid. Panunod niyo pa nito, Sama, sa dalagang policewoman na anak ng gobernador. Ang galing talaga ng prinsesa ko, oh. May tagatimpla na ako ng kape na makulit. Hindi tayo papasa doon kay Miss Lara. Mayaman yun. Napatitik si Adonis nang marinig ang sunod-sunod na putok ng high-powered can mula sa kabilang bundok. Kinakabahan siyang iniisip na nasa panganib na naman si Lara. Maya-maya ay napatayo si Adonis sa hapag nang marinig ang tunog ng whistling instrument na ibinigay niya pa kay Miss Lara. Napahanga siya sa katapangan at dedikasyon ng napakasimpleng dalagang anak ni Governor Santillan dahil ipinagtatanggol nito ang kalikasan laban sa mga mining companies, illegal loggers at mga hunters na nangunguha ng mga endangered species sa kabilang bundok. Ang bundok Kaupay na pinananahanan ng mga endangered species ng mga hayop at protected area ng probinsya nila. Malamang ay pinasok na naman ng mga hunters ang lugar na iyon. Mabilis ang kilos ni Adonis na kinuha ang shotgun na nakasabit sa kusina. Anak, saan ka pupunta? Protesta ng inang niya nang marinig ulit ang matinis na pagsipol ng bantay ng kalikasan. Nasa panganib na naman ang kanyang kaibigang si Lara. Kailangan niya ng tulong natin, nang. Patakbong tinungo ni Adonis ang kinalalagyan ng kabayo niyang si Puti at sinakyan ito upang matulungan ang pulis ng kalikasan na nasa bundok Kaupay matapos inutusan ng isang tauhan na ipuni ng mga kasamahan at sundan siya sa bundok Kaupay. Kumakabog ang puso ni Lara Santillan na napakapit sa baging na nasa gilid ng pampak. Kailangan niya ng backup dahil napakarami pala ang grupo ng hunters na pumasok sa bundok Kaupay. Akala niya nang rumispondi siya kanina ay kakayanin niyang mag-isa ang mga ito. Siya patuloy ang nailagay sa alanganin nang pagbabarilin siya ng mga ito at hinahanti ngayon na para bang isang hayop ng mga walang kaluluwang hunters na walang awang pumapaslang ng mga hayop sa bundok na iyon. Hanapin niyo dali! Nandito lang ang pulis na yon. Lagot ako sa papa. Sa oras na malaman ito ang nangyari ngayon, kaya't kailangang mahuli ang pulis na yon. May tama na yon. Kaya hindi yun makakalayo. Sigaw ng leader ng mga hunters. Napatiimbag ang si Lara. Ang umahabol sa kanya ay si Diego, na anak ng maigpit na karibal ni Governor Santillan. Kaya kailangang mahuli niya ito. Pero nahihirapan siya sa sitwasyon niya ngayon. Lalo at may mga tama na siya sa tagiliran. Nararamdaman niyang nakalayo na ang mga ito. Kaya't dahan-dahang umakyat pataas sa pangpang si Lara. Ngunit saktong nasa taas na siya nang tinutukan siya ng baril ng mga tauhan ni Diego na hinihintay lang pala siyang makakyat. Tam, mahinang mura ni Lara na napaluhod matapos tagyakan ng isang tauhan ni Diego ang kanyang tagilirang dumudugo. Napahiyaw si Lara dahil sa sobrang sakit. Pinapahirapan mo pa kami, ha? Nandyan ka lang pala sa pangpang. Mabuti na lang at matalino ako. Natatawang wika ni Diego na itinaas ang pisngi ni Lara. Sayang naman, Miss Lara. Napakaganda mo pa naman. Tapos ang mga uod lang dito sa bundok Kaupay ang makikinabang sa kagandahan na yan. Dahil dito ka na lang malilibing ng buhay. Pakilamera ka kasi. Kung hinayaan mo lang sana kaming mga aso rito, di ka sana napahamak. Nagpupupuyos ang kalooban ni Lara sa mga pinagsasabi ng kumag na nasa harapan niya. Pero hindi pa siya nawawala ng pag-asang darating ang tulong mula sa kabilang bundok. Ang grupo nila Dato Adonis, nakasama niyang nagbabantay ng kalikasan sa bundok Kaupay. Naalala niya pa noong una niyang nakilala si Adonis sa Katutubo Festival na naganap sa probinsya nila. Nakaramdam kaagad ang dalagang si Lara ng paghanga rito dahil sa taglay nitong kakisigan. Ilang ulit na rin siyang iniligtas ni Adonis sa kapahamakan nung minsang hinahabol siya ng nagwawalang baboy ramo at napadako siya sa boundary ng bundok Ilaya. Kanina ay napatunog niya na ang suot na instrumentong ibinigay sa kanya ni Adonis na gagamitin niya kapag nangangailangan siya ng tulong. Ano Lara, paano na yun ngayon? Wala ka bang balak na magmakaawa sa akin? Baka maawa pa ako sa'yo and I will save you. Then we can get married. I will be your hero kung sakali. Natatawang tanong ni Diego. Nakmang haplusin ang mukha niya, ngunit isang malakas na suntok ang natanggap nito mula sa kamao ni Lara.
Mas lalong lumakas ang agos ng dugo sa tama niya sa tagiliran dahil sa puwersang ginamit niya sa pagsuntok sa lalaki. Lalong nagalit naman si Diego na napasapo sa namamanig niyang pisngi na tinamaan ng malakas na suntok ni Lara. She is fierce and strong for a woman, kaya't lalong nag-uumapaw ang pagkainis ni Diego sa babae. Kaya tinadyakan niya si Lara sa tuhod na ikinalugmok naman ito. Ikinasa ni Diego ang baril at itinutok sa ulo ng nakaluhod na si Lara. Loko ka pala no? Papatayin kita. Goodbye sa'yo, Miss Santillan. Ngunit bago pa man naiputok ni Diego ang baril, ay napalundag na lamang siya sa sakit ng kanyang kamay na tinamaan ng punyal kaya nabitawan niya ang baril na mabilis namang pinulot nitong si Lara. Binaril ni Lara ang tuhod ni Diego. Isang malakas naman ang warning shot ng shotgun ang nagpatigil sa mga tauhan ni Diego kahit natigilan ang mga ito at hindi makakilos nang makita ang taong nakasakay ng kabayo papalapit sa kanila. Mabilis ang pagpapatakbo ni Adonis sa kabayong si Puti. Sinaklot ang maliit na katawan ni Lara na nakatayo sa lupang naghihintay sa pagdating niya. Napayaw si Lara sa sakit ng tagiliran habang muling pinaputokan ni Adonis ang mga tauhan ni Diego na akmang susunod sana sa kanila. Kaya mo pa ba, Miss Santillan? Kumapit ka lang sa akin. Nag-aalala si Adonis nang makitang duguan ng dalaga. Ngunit isang impit na ukol lamang ang tinutugon ni Lara sa kanya. Laging binabayo ang puso niya sa tuwing nakakarinig siya ng kakaibang kaluskos sa bundok kaupay na nagbibigay babala ng panganib na darating. Laging napupuno ng pangamba ang puso niya sa babaeng naroon na nagbabantay sa bundok na iyon. Hindi nakakilos ang mga tauhan ni Diego nang pinalibutan sila ng mga katutubong nasasakupan ni Adonis. Kahit nauli silang lahat at walang nakatakas, lalo na itong si Diego na nabaril sa tuhod. Bumaba si Adonis sa kabayo at inilipat sa harapan si Lara sa takot niyang mawalan ito ng malay at malaglag sa kabayo. Lara, kaya mo yan. Dadalhin kita sa ospital. Mabilis na niyakap niya si Lara. Nararamdaman ni Adonis ang maigpit na pagkakapit ng dalaga sa matitipunong braso niya. Ramdam niya rin ang mainit-init na ligidong umaagos mula sa sugatang tagiliran nito. At inasinta niya ang renda ng kabayo upang mabilis na lang marating ang ospital. Ganon nga nangyari. Mabilis nga nilang narating ang ospital. Alalang-alala siya na namumutla si Lara dahil marami ng dugo ang nawala sa katawan ng dalaga. Don, huwag mo akong iwan rito. Pigil na Lara sa mga kamay ni Adonis nang tumayo siya sa kinauupuan. Sa labas lang ako. Kailangan pang tanggalin ng mga doktor ang balas sa tagliran mo. Dito lang ako. Hindi kita iiwan. Wika ni Adonis, sabay aplos sa pisngi ng namumutlang si Lara. Sa kabilang banda, si Diego at ang mga kagrupo niya ay nasa kulungan na at nakaharap sa kasong paglabag sa Wildlife Resources and Conservation and Protection Act in the Philippines, Republic Act No. 9147. Pati na rin ang attempted murder. Nagising si Lara na hindi niya alam kung ano ang oras na. Nakaramdam na lamang siya ng gutom at napatingin sa lalaking nakatulog na nakayuko sa kama niya. Matamis ng ngiti ang sumilay sa labi ni Lara nang makita ang magandang tanawin ni Adonis. Napayapang natutulog. Talaga namang hindi siya iniiwan ito gaya ng pangako nito sa kanya kanina habang inaalis ng mga doktor ang bumaong balas sa tagiliran niya. Matagal na siyang may gusto sa lalaking ito. Pero tila nawala na yata ito ng interes sa mga babae dahil sa masakit na pinagdaanan nito sa buhay. Kaya't minabuti na lamang ni Lara na maging magkaibigan na lamang sila at sapat na sa kanya iyon na laging makalapit sa binata. Maging bahagi sa buhay nito bilang kaibigan at tumatayong ina ng anak nitong si Avery. Bahagyang gumalaw si Adonis at napaunat nang makitang gising na si Lara. Kumabog ang puso ni Adonis sa paraan ng pagkakatitig sa kanya ng dalaga. Kanina ka pa ba gising? Kamusta na ang pakaramdam mo? Sabi ng doktor, hindi ka pa pwedeng kumain dahil kailangan ka pang obserbahan. Hindi ko na tinawagan si Gob dahil baka atakihin pa yun sa puso kapag malaman ang nangyari sa iyong pasaway ka. Natawa ang pagak na si Lara sa sinabi nitong si Adonis sa kanya. Ngunit natigilan siya dahil nakakunot ang noo ng lalaki na seryosong nakatitig sa mukha niya. Hindi ka ba talaga natatakot na mamatay ng maaga sa mga ginagawa mo, ha, Lara? Mahinang wika ni Adonis, ngunit may diin ang bawat salita nito.
lalong hindi nakatakas kay Lara ang pag-ingkas ng panga ni Adonis. Don, alam mo namang trabaho kong protektahan ang kalikasan, lalo na ang bundok kaupay. Protesta ni Lara. Dahil parang alam na niya kung saan tutungo ang usapang ito, ang tumigil na siya sa ginagawa niya at harapin ang mga negosyo ng mga magulang niya. Lara, hindi ko naman sinasabing huwag mong gawin ang trabaho mo. Ang akin lang, huwag kang basta-basta na lamang na sumusuong sa panganib. Nilalagay mo lagi sa kapahamakan ng sarili mo sa ginagawa mo. I'm just doing my job, Adonis. Ang ano? Ang inilalagay mo ang buhay mo sa peligro? Na inilalagay mo ang buhay mo sa bingit ng kamatayan, ha? Lara, kung hindi ako dumating kanina, babarilin ka na sa ulo ni Diego. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Bulyaw ni Adonis na hindi napigilan ang emosyon na kanina pa lumulukob sa katauhan niya. Ano naman sa'yo kung mamatay ako, ha, Adonis? Wala ka namang pakialam doon dahil buhay ko ito. Hindi rin napigilang bulyaw ni Lara sa lalaking nasa harapan niya. Teka, bakit parang ikaw pa ang galit? Ilang ulit pang nagtaas baba ang dibdib ni Adonis dahil sa kanyang paghinga at nilingon ang matapang na dalagang si Lara. Napaawang ang mga labi ng dalagang nakita ang galit na ekspresyon ni Adonis. Naniningkit ang mga mata nitong inilapat ang mukha sa maliit na pisngi ni Lara. May pakialam ako dahil ako ang laging nagliligtas sa iyo sa kapahamakan. Dahil ako ang nasasaktan sa tuwing nakikita kang duguan sa pakikipaglaban mo sa mga taong halangang kaluluwa. Dahil simula ngayon, hindi na ako papayag na masaktan ka pa. Mula ngayon ay titigil ka na sa ginagawa mo. Mariing wika ni Adonis na sobrang lapit ang mukha sa mukha ni Lara. Namoy niya na ang mabangong hininga ng lalaki na nagpapakabog ng puso niya. At sinong pipigil sa akin, ha? Si Papa nga hindi ako kayang pigilan eh. Sinasalubong ni Lara ang mga malilagkit na tingin ni Adonis. Ngunit nagulat na lamang siya nang bigla nitong kabigi ng batok niya at siniilang mga labing nakaawang ng isang mainit na halik sa labi. Mga halik na puno ng pananabik at pag-iingat. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Lara dahil sa kanyang pagkagulat dahil sa ginawa nitong si Adonis. Ngunit ilang segundo lamang ay napapikit na si Lara at tuluyang natangay sa mainit na mga halik ng labing kay tagal na niyang pinapangarap at kinakasabikan. Mahal na kita, Lara, at hindi na ako papayag na mailagay ka sa alanganin ng buhay mo. Paus na wika ni Adonis, na ngayon ay malamdam na nakatitig sa mga mata ng dalaga. Ang mga kamay nito ay nasa bewang niya. Hinahapit siya papalapit sa matigas na katawan nito. Hindi napigilan ni Lara ang namumuog na luwas sa mga mata dahil sa kanyang mga narinig na salita na namutawi sa labi ni Adonis. Pero pinuno ng mga simpleng salita na iyon ng kaligayahan ng puso niya. Nakangiting lumuluwa si Lara sa harapan ni Adonis. Walang salitang namumutawi sa labi niyang muling siniil ng mainit na halik ni Adonis sa pangalawang pagkakataon na buong kasabikang tinugon naman ni Lara habang nakakapit sa batok ni Adonis at nakapikit ang mga matang umuusal ng panalangin at pasasalamat sa Diyos na sa wakas ay natupad ang kahilingang matagal na niyang hinihiling. Ang mahalin siya ni Adonis ng kagaya ng pagmamahal niya rito. Masayang-masaya si Avery nang makita ang amang masayang ikinasal sa isang simpleng kasalan sa simbahan, kasama ang babaeng itinuring niya ng ina. Ito ay walang iba kung hindi si Lara Santillan. Simula noong 5 taong gulang pa lamang siya at iniwan na ni Amalia, ay ito na ang itinuring niyang ina dahil si Lara ay laging nariyan kasama niya, lalo na sa mga oras na pangangailangan niya ng isang ina. Noong araw na una siyang dinatna ng regla, ay si Lara ang naroon para sa kanya dahil nahihirapan siyang ipaliwanag sa tatay niyang si Adonis ang patungkol sa bagay na iyon. Si Lara din ang natataranta sa tuwing magkakasakit siya, kahit nandiyan naman ang mga nanang at tatang niya. Naroon rin ang mga lolo at lola niya na magulang ng inang si Amalia. Kit nagpapasalamat siya kay Lara dahil rito ay nagamot ang pangungulila niya si inang si Amalia. Sa paglipas ng mga araw, ay sobrang masaya na ang buhay nila Adonis at Avery. Kasama nila si Lara, na ngayon ay naging bahagi na sa pamilya nila. May bagong lolo na rin si Avery na gobernador. Ito ay si Joselito Santillan, na sobrang tuwang-tuwa sa kanya. Lumalago na rin ang food processing company na pagmamay-ari ni Adonis, habang si Lara naman ay patuloy ang ginagawang pangangalaga sa kalikasan.
Ngunit hindi na nalalagay sa panganib ang buhay niya dahil laging nasa tabi niya ang asawang si Adonis. Hi! Nakangiting bati ni Lara sa asawa nang dumating siya sa rancho. Kasama si Avery na halos kasing tangkad na niya ata. Nagmamadali itong lumapit sa kanila. Sinalubong naman ito ni Lara ng damping halik sa pisngi. Ngunit nagulat si Lara nang halikan siya ng asawa sa labi. Napapangiti naman ang kinikilig na si Avery na nakatungkay sa naglalambingang magulang. Tay, nandito kami kasi gusto ka naming isama ni nanay sa mall. Masayang wika ni Avery. Kasi ngayong araw na ito pala, ang unang food launching ng bagong produkto nilang canned goods. Nakamuntikan ng makalimutan ni Adonis dahil sa maaga siyang pumunta sa rancho para matingnan ang sitwasyon ng mga hayop doon. Naku, tumatanda ka na talaga. Makakalimutin ka na. Sabay kurot ni Lara sa tagiliran ng asawa habang sinalo naman ni Adonis na malalambot na kamay ni Lara at dilal sa mga labi upang patakan ng halik. Naging successful ang launching ng bagong canned goods ni nilabas nila sa market. Matatawag nating isa ng successful na businessman si Adonis, hindi lang sa kanilang probinsya, kung hindi pati na rin sa buong bansa. Pero patuloy pa rin siyang namuhay ng payapa at payak sa bundok Ilaya, kung saan naroon kasama niya ang mga katutubong taga-nayon. At higit sa lahat, ang magandang asawa at anak niya na bumubuo ng mga pangarap ng simpleng si Adonis. Isang araw, ng Sabado habang nangangabayo si Adonis sa rancho, ay natanaw niya ang tatlong magkakasunod na sasakyan na paparating sa bundok Ilaya. Kaya't nagtataka siya kung sino ang mga ito. Hindi naman ito ang kotseng sinakyan ni Lara na ngayon ay kasama ang anak na si Avery. Naroon sila sa lungsod para bumili ng mga groceries. Sige, labas niyo na yan. Dahan-dahan lang baka masira. Maarting utos ng nakatalikod na babae. Kaya't hindi nito napansin ang pagdating ni Adonis sa kinaroroonan nila. Kasalukuyan silang nasa tapat ng bungalow na bahay ni Adonis. Napapailing pa si Amalia sapagkat lumaki na kaunti ang bahay ni Adonis, pero para sa kanya ay wala pa rin kwenta ito kumpara sa narating niya. Anong ginagawa mo rito? Napalingon si Amalia sa pinanggalingan ng baritonong boses na kilalang kilala niya, na ilang taon na niyang hindi narinig. Adonis? Mahinang usal niya sa pangalan ng lalaki. Napatanga siya sa lalaking napakagwapo pa rin na nasa harapan niya ngayon. Malayo na ang narating niya sa buhay. Isa na siyang sikat na singer sa ngayon at nakagawa na siya ng pangalan sa industriya ng pag-awit. Iniwanan niya si Nolly matapos makipag-iwalay rito. Ginamit niya lamang ang lalaki para sa pagsikat niya, kaya't naisipan niyang balikan si Adonis dahil sa ilang taong paghiwalay nila. Si Adonis pa rin naman talaga ang laman ng puso niya. Halos wala itong pinagbago sa paglipas ng 5 taon. Kung hindi mas lalo pa itong naging matikas at mas lalo pang naging gwapo. Idagdag pa ang kagandahan ng katawan nitong nasa tamang hugis pa rin. Kaya't maluwa-luwa siyang lumapit kay Adonis at akmang yayakap na sana nang umilag ito. Kaya't muntikan pa siyang mapasubsob sa katawan ng kabayo. Adonis, miss na kita. Kayo ni Avery. Naiiyak na wika ni Amalia. Di ba malinaw naman ang sinabi ko sa'yo noon? Na hindi ka na pwedeng tumungtong dito sa Ilaya? Na huwag ka nang bumalik rito dahil wala ka nang babalikan? Mahinahong wika ni Adonis kay Amalia. Adonis, miss ko na kayo ni Avery. Kaya ako narito. At hindi na ako aalis, Adonis, pangako. Dinala ko lang lahat ng mga gamit ko rito. Magpapatayo tayo ng malaking bahay. Yung pangarap nating bahay, yung gusto mong itayo na food processing company, itatayo natin yon. Mahal, may pera na ako. Maraming pera. At si Avery, kaya ko na siyang paaralin sa isang prestiyosong paaralan. Hindi na napigilan ni Amalia ang tuluyang pagpatak ng mga luha at yumakap kay Adonis. Ngunit maigpit siyang hinawakan ni Adonis sa balikat at tinignan ng diretso sa mukha. Makinig ka, Amalia. Hindi ko kailangan ng mga yan. Kaya umalis ka na habang wala pa rito si Avery. Dahil ayokong masaktan na naman ang bata. Hindi namin kailangan ng pera mo. Hindi namin kailangan ng malaking bahay. Hindi namin kailangan ng lahat ng yan. Dahil kaya kong abutin ang sarili kong pangarap. At kaya kong paaralin si Avery kahit saang paaralan pang gusto niyang mag-aral. At higit sa lahat, hindi ka namin kailangan dito. Kaya't umalis ka na. Hindi ka na namin kailangan sa buhay namin ng anak mo.
Bawat salitang binitawan ni Adonis ay may diin na tila patalim na tumarak sa puso ni Amalia. Hindi na niya nahabol pa ito dahil itinulak siya ni Adonis at pumasok sa gate ng maliit na bungalow na napakasimpleng tingnan, ngunit napakaganda at naroon ang init na matagal na niyang kinakapa sa ilang taong wala si Adonis at pati na rin ang kanyang anak na si Avery sa buhay niya. Kaya hindi siya susuko. Ngayon pa ba siya susuko na meron na siyang pera? Isa na siyang sikat at kilalang mga awit ng bansa? Ipinagpaliban na lamang muna ni Amalia ang araw na iyon at muling sumakay sa sasakyan. Bukas ay babalik siya rito sa Ilaya upang muling kunin ang loob ni Adonis at Avery. Habang pababa ng lungsod, ay nakasalubong niya ang sasakyang sinasakyan nila Avery at Lara. Naningkit ang mga mata ni Amalia nang makita ang kanyang anak na dalagang-dalaga na at nakasakay sa isang magarang sasakyan kasama ang magandang babae. Curious at nagtataka si Amalia kung sino ang babaeng yon. Una niyang pinuntahan ang tahanan ng mga magulang sa Ilaya, ngunit wala na ang mga ito roon at sinabing lumipat na sa lungsod na lalong ikinataka naman ni Amalia. Iniisip niya kung papaanong nakalipat ang mga magulang niya ng bahay sa lungsod, gayong wala namang lupain ang mga magulang sa lungsod at wala ring perang pambili ng bahay ang mga ito. Maagang nagising si Adonis ng araw na iyon. Kanina niya pa pinagmamasdan ang kagandahang nasa harapan niya na parang anghel na natutulog ng mahimbing. Pinanggit niya kay Lara na dumating si Amalia, ngunit masarap ng ngiti lamang ang itinugon nito sa kanya at sinabing may tiwala siya sa kanya. Isa ito sa ugaling nagustuhan niya kay Lara dahil maliban sa pagiging simple nito sa buhay, kahit anak mayaman ay may tiwala ito kay Adonis. Lagi nilang pinag-uusapan at pinagpaplanuhan ang bawat desisyon na gagawin nila sa buhay at higit sa lahat, nakikinig sa kanya si Lara. Bahagya itong gumalaw at nagmulat ng mga mata. Napangiti ito nang makita siyang seryosong nakatitig dito. Bakit? Ba't ganyan ka makatitig sa akin? Ang ganda-ganda kasi ng asawa kong to. Nakangiting wika sabay yakap ng maigpit kay Lara. I love you, Don. Mahinang usal ni Lara. I love you too, Lara. Wika naman ni Adonis, sabay dampi ng mabining halik sa labi ng asawa. Maraming salamat sa pag-i-stay sa buhay ko, kahit noong mahirap pa ako. Noong mga panahong hindi ako mayaman, hindi ko kailangan ng pera at marangyang buhay. Ikaw ang kailangan ko. At ang simpleng buhay kasama ka at ang pamilya na meron tayo. Yun ang pinakamahalaga sa akin, Adonis. Nagkibit balikat na lamang si Lara at akmang tatayo na upang magtungo sa banyo. Sapagkat ang aga namang nagdadrama ng asawa niya. Kaya lang ay bigla siyang inablot ni Adonis at bumagsak siya sa ibabaw ng matigas na katawan nito. Don, magluluto pa ako ng agahan natin. Protesta nito nang inigot siya ni Adonis at pumaibabaw sa kanyang asawa. Gusto pa kitang titigan eh. Nakangiting inilapit ni Adonis ang mga labi niya at siniil ng halik si Lara. Sabi mo titig lang. Nakangusong wika ni Lara, sabay kawit sa mga bisig sa batok ni Adonis. Sige na, titig lang. At halik. At alam mo na, sabay kindat nito sa asawa at nagsisimulang halagan siya ni Adonis sa leeg. Pababa sa nakaawang niyang maputi at maumbok niyang dibdib. Kailangan na nating gawan ng kapatid si Avery. Tudyo nito na inablot ang damit na suot ni Lara. Doon ay napapikit si Lara sa bawat halik na ibinibigay sa kanya ni Adonis. Ngayon sa pagbabalik ni Amalia ay wala siyang nararamdaman kahit na anong takot sa puso niya dahil buo ang tiwala niya sa asawang si Adonis, lalo na sa anak niyang si Avery. Alam niyang hindi sila iiwan ni Avery. May tiwala siya sa batang kinikilala niya ng anak dahil alam naman ni Avery ang kasimplihan ng amang si Adonis. Maagang dumating ang sasakyan ni Amalia sa harapan ng bahay ng bungalow ni Adonis. Siguraduhin niyang magkikita sila ng anak na si Avery. Linggo ngayon kahit walang pasok si Avery. Nagtataka si Amalia nang makita ang magarang kotse na nakapark sa maliit na garahe ng bahay ni Adonis. Ito yung kotse na nakasulubong niya kahapon na sinasakyan ni Avery at ng isa pang magandang babae. Kaagad na kumatok sa gate si Amalia. Ang ina ni Adonis ang nakapagbukas ng gate ng bahay. Amalia! Inang, nakangiting wika niya sa matanda. Nayayakapin na sana niya at magmamano, ngunit lumayo ito sa kanya na tila ba siya ay may nakakahawang sakit. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na! Mahinahon ngunit maring wika ng matandang sinanang Amanda
na ina nitong si Adonis. Nang, gusto ko lang pong makita si Avery at makausap si Adonis. Nang, please po. Nang, ang tagal niyo naman po. Naihanda ko na po ang... Natigilan si Avery nang makita ang inang si Amalia sa labas ng gate. Sinabihan siya ng kanyang ama kagabi nang dumating sila ni Lara. Ngunit wala siyang pakialam roon dahil hanggang ngayon ay galit pa rin ang nararamdaman niya sa inang pinagtaksila ng kanyang ama at pinagpalit sila sa pangarap nito. Pero kahit kailan ay palaging pinapaalala ng amang si Adonis na hindi siya dapat na magtanim ng galit sa puso niya dahil kahit anong sumama ng kalooban niya ay si Amalia pa rin ang tunay niyang ina kahit balibalik na rin pa ang mundo. Nagmamadaling lumapit si Avery sa gate at walang emosyong napatitig sa inang si Amalia. Ang aga-aga mo? Pumasok at magkapinay. Wala kaming ibang may bibigay sa'yo rito maliban sa kaping barako. Pigil ni Avery na wag maiyak at singhalan ang ina. Kahit gustong gusto na niyang gawin iyon dahil ayaw niyang ipahiya ang amang si Adonis dito na baka sabihin nitong hindi siya pinangaralan ng maayos ni Adonis. Sa loob ng bungalow house ni Adonis ay naroon sa salas ang mag-asawang Adonis at Lara. Pilyo ka talaga, pingot ni Lara sa tenga ni Adonis nang bigla siya nitong ninakawan ng halik sa punong tenga niya. Nasa salas na sila at nagkakape. Meron kasing kumatok ng maaga kahit pinuntahan na lamang ni Nanay Anita at Avery. Tayo lang naman sa wala naman si Nanang. Natatawang wika ni Adonis na niyakap ang asawang bagong ligo mula sa likuran nito na humihigop pa ng kape. Kaya umarap si Lara sa asawa at ipinahigop niya ng kape na galing sa tasa niya. Ang sarap ng gawa ni Avery, hindi ba? Mas masarap tong labi ko. Tudyo ni Adonis na muling siniil ng halik sa labi ang napakagandang asawa habang hinapit ito sa kandungan niya. Kaya't maingat na inilapag ni Lara ang kape at tinuguan ng matatamis na labi ni Adonis. Yun ang tagpong nakita ni Amalia pagpasok niya sa salas ng bahay na iyon ni Adonis. Isang tagpong tila sumasaksak sa puso niya ng ilang ulit. Teka, sino ka? At bakit mo hinalikan ng asawa ko? Hindi napigilan ni Amalia ang bunso ng damdamin niya nang makita ang magandang babaeng kasama kahapon ni Avery na nasa kandungan ngayon ng asawa niyang si Adonis habang ang mga matitipunong braso ni Adonis ay nasa bewang ng babae. Nagulat si Lara at takmang tatayo na sana sa kandungan ni Adonis nang pigilan siya ng asawa at maingat na itinayo. Tumayo rin ito sa tabi ni Lara at hinapit si Lara sa bewang. Adonis, sino ang babaeng yan? Nasasaktang wika ni Amalia. Siya nga pala. Ito nga pala ang napakaganda kong asawa na si Lara. Wala ka ng karapatang tawagin akong asawa mo, Amalia, dahil matagal na tayong hiwalay. Anong pinagsasabi mo? Hindi ko pinakasalan si Nolly dahil babalikan kita isang araw. At nandito ako, Adonis. Nandito na ako. Tapos na ang relasyon natin, matagal na. Nagpermahan na tayo ng annulment papers at matagal na tayong tapos nung araw na umalis ka rito at sumama kay Nolly. Kaya't sinabi ko sa iyo ng malinaw na wala ka nang babalikan noong araw na umalis ka, hindi ba? Adonis, bumalik na ako. Nandito na ako kaya please, ayusin na natin to please. Mahal, may pera na ako at naabot ko na ang mga pangarap ko. Bahari na tayong maging masaya ngayon. Hiyaw ni Amalia. Pera lang ba talaga ang mahalaga sa'yo? Akala mo ba pera lang ang makapagpapasaya sa mga tao? Siguro oo sa mga taong kagaya mong mukhang pera. Hindi na napigilan pa ni Avery na sumbatan ng ina ng mga masasakit na salitang kay tagal na niyang kinikimkim. Kung kaya't umigkas ang mga kamay ni Amalia at dumapo sa pisngi ni Avery ang mga palad niya. Ano ba? Singal ni Lara. Hindi makapaniwalang sasaktan ni Amalia ang kanyang anak. Pumatak ang mga luha ni Avery na kanina pa nagbabantang pumatak sa mga mata niya. Kaagad niyang dinaluhan si Avery, ngunit nagulat na lamang si Lara nang bigla siyang hatakin ni Amalia at hinila ang mahabang buhok niya. Tinuruan mo ba ang anak ko na lumaban sa akin at barabarhin ako ha, babae ka? Inagaw mo na nga ang asawa at anak ko, ganyan ba ang ituturo mo? Walang hiya ka. Isang malakas na suntok ang tinanggap ni Amalia sa muka mula dito kay Lara. Sanay si Lara sa labanan kaya madali lamang sa kanya ang makatakas mula sa mga kamay ni Amalia. Wala akong inagaw sa iyo, babaeng mukhang pera. Iniwan mo ang pamilya mo, ngunit masaya na sila nung dumating ako sa buhay nila.
Ipinulot ko lamang ang isang napakagandang bagay na itinapon mo lang. Mali ba yun? Matapang na wika ni Lara kay Amalia, na ngayon ay nagpupupuyos ang damdamin at napasapo sa dumudugong labi na tinamaan ng suntok ni Lara. Hey, tama na yan Amalia. Umalis ka na lang sa pamamahay namin at huwag ka nang bumalik pa rito. Kalamanting wika ni Adonis na dinaluan si Lara habang hawak sa kamay si Avery. No Adonis, pag-usapan natin to. Hindi ako alis rito nang hindi tayo nagkakaayos. Hindi na napigilan ni Amalia ang nag-uumapaw niyang damdamin. Kay tagal niyang hinintay ang pagkakataong makitang muli ang kanyang pamilyang iniwan niya. Kay tagal na niyang inaasam-asam na balikan ang dating masayang pamilya at buhay nito. Kaya hindi siya makakapayag na may isang babae ang aagaw sa pagiging asawa niya kay Adonis at ina para kay Avery. Wala na tayong dapat pang ayusin Amalia dahil tinapos mo na ang sinira mong masayang pamilyang meron tayo noon at pinagpalit mo sa mga pangarap mo na nais mong abutin. Nakiusap ako sa iyo noon dahil maaari mo namang abutin ang mga pangarap mong kasama kami. Ngunit anong ginawa mo? Bumukas ang lungkot sa mukha ni Adonis. Ngunit nakatiimbagang itong humarap kay Amalia. Ininsulto mo ang pagkatao ko, ang kahirapan ko, dahil isa akong magsasaka na ikinakaya mo dahil mahirap lamang ang asawa mo. Ipinagpalit mo ako sa may kotseng lalaki na yon. Iniwan mo ang anak mong 5 taon pa lamang doon. Kaya wag na huwag mong sasabihin sa akin na ayusin natin to. Dahil matagal na tayong tapos. Noong araw na iniwan mo pa lamang ang bundok Ilaya, ay pinatay ko na ang pagmamahal ko para sa'yo. Noong araw na sinira mo ang pamilya natin, ay tinapos ko na ang lahat. Kalmadong wika ni Adonis, ngunit bawat salitang binibitawan nito ay tila patalim na humihiwa sa puso ni Amalia. Adonis, I'm sorry. Patawarin mo sana ako. Sa bawat araw na nagdaan sa tinatahak kong tagumpay, ay kayo ni Avery ang laging nasa isip ko. Sa lahat ng pagsubok na dinadaanan ko, ay kayo ang laging lakas ko. Sa lahat ng dagok sa buhay ko, ay kayo ang ginagawa kong inspirasyon. Ang mga masasayang alaala natin ang binaon ko upang marating ko ang rurok ng tagumpay. Patawarin mo sana ako kung naging marupok ako, kung nasilaw ako sa karangyaan. Nanginginig na wika ni Amalia habang hilam sa luha ang mga mata. Amalia, hindi ako galit sa'yo. Matagal na kitang pinatawad sa lahat ng ginawa mo sa akin. Pero hindi na natin pwedeng ibalik pa ang dati. Dahil iba na ang laman ng puso ko. Hindi mo na ito pag-aari pa. Adonis, maaari nating subukan ulit. Please Adonis, mahal pa rin kita. Pagmamakaawa ni Amalia kay Adonis. Amalia, huli ka na. Dahil masaya na ako sa piling ni Lara. Nung iniwan mo ko, sa araw na yun mismo ay pinatay ko na ang damdamin ko para sa'yo. Kaya nang mag-cross ang landas namin ni Lara, ay nakakita ko sa simpleng pagkatao niya. Isang babaeng nasa tuktok ng pedestal. Pero napakasimple na nagmamahal sa akin at tumatay yung ina ni Avery simula noong araw na iniwan mo kami. Natakot ako noong unang magtiwala kay Lara. Pero iba si Lara sa'yo. Ibang-iba. At kay Lara ko lamang natagpuan ang tiwalang hindi mo ibinigay sa akin. Kahit kailan, hindi mo ako pinagkatiwalaan na kaya kong ibigay sa iyo ang lahat ng karangyang pinapangarap mo. Kaya tuli ka na at wala nang babalikan pa, Amalia. Si Mama Lara ang tumatay yung ina ko. Siya ang nariyan tuwing nagkakasakit ako. Na kahit hindi niya ako tunay na anak, pero siya ang palaging nagpipresenta ng ina ko sa school sa tuwing ipinapatawag ang parents namin. Si Mama Lara ang laging nariyan sa tuwing inaatake ako ng dysmenorrhea ko. Nasaan ka nung mga araw na kailangan ko ng nanay? Iniwan niyo ako, kaya wala ka nang babalikan sa amin ni tatay. Dahil si Mama Lara na ang pumuno ng kakulangan sa buhay namin ni tatay. Kumpleto na ang pamilya namin ngayon at masaya na kami kahit wala ka sa buhay namin. Sambit ni Avery sa kanyang ina na tumakbo papaakyat sa kwarto niya na umiiyak. Laylay ang balikat ni Amalia at nangihinang kumapit sa naroong sopa. Hindi siya makapaniwalang ang kanyang pamilyang inaasang mababalikan niya ay hindi niya napag-aari. Hindi niya lubos na akalain na magagawa siyang kalimutan ni Adonis na ganun kadali. Kaso siya kahit kailan ay hindi niya magawang kalimutan ang isang Adonis sa buhay niya. Hindi niya akalaing tuluyan nang nawala ang pamilya niya sa kanya. Ang iniisip niya lamang noon ay ang tagumpay. Hindi niya inaakalang sa kanyang paglayo ay mawawalan siya ng mahuhuyan. Ang pag-ibig na dalisay at tunay
na doon sa bundok Ilaya niya lamang natagpuan ay sa bundok na mismong rin iyon na maglalaho. Nanikip ang dibdib ni Amalia sa mga oras na yon. Abot-abot ang mga luha ng mga matang nakatitig kay Adonis. Ang mga mata nitong kung tumitig sa kanya noon ng buong pagmamahal ay naglaho na. Awa na lamang ang nananatiling naroon sa mga matang iyon. I'm sorry, Amalia. Mas makakabuti siguro kung umalis ka na. Love, teka lang ha. Pupuntahan ko lang si Avery sa taas. Wika ni Adonis kay Lara. Naginagap ang mga kamay ni Lara na ngayon ay lumalapit kay Amalia at tinaputan siya ng isang basong tubig. Patawad, Amalia, pero hindi ko sila inaagaw sa'yo. Ikaw ang unang nang iwan sa kanila at ikaw ang unang bumitaw kay Adonis. Nagkataon lang talaga. Sadyang hindi kayo para sa isa't isa. Pinahid ni Amalia ang luha sa mga mata matapos tinungga ang isang basong tubig. Nagkakamali ka. Babalik ako rito. Sa ngayon ipapalipasin ko muna ang galit nila sa akin. Hindi ako susuko, Lara. Hindi ko susukuan ng pamilya ko at aagawin ko sila sa'yo. Napaingos na wika ni Amalia. Mas mabuti pa sigurong puntahan mo na lamang si Tatang Pasyo at pati na rin si Nanang Anita. Nasa lungsod silang nakatira ngayon. Binilhan sila doon ng bahay ni Adonis dahil may sakit na si Nanang Anita at laging isinusugot sa ospital. Kasama nila roon si Ciela na binabayaran ni Adonis para mag-alaga sa mga matanda. Matapos na ibinigay ni Lara sa kanyang address, ay iniwan siya nito at umakyat na rin sa itaas, sinundan ng mag-ama niya. Sobrang sakit ng puso ni Amalia ng mga oras na yon, pero lalo niyang ipinagtataka kung sino ang Lara at saan ito nakilala ni Adonis. Hindi ito isang katutubo at hindi niya rin kilala kung taga saan ito. Sandaling umakyat siya sa taas at sinilip ang nakaawang na pinto ng kwarto ni Avery. Kitang-kita niyang masayang nag-uusap sina Lara at pati na rin si Avery. Hinahaplos-haplos pa ni Lara ang mahabang buhok ng kanyang anak, habang si Adonis naman ay nasa harapan ng mga ito na puno ng pagmamahal na nakatitig kay Lara. Ang mga tingin na dati ay sa kanya lamang pinupukol ni Adonis ay pagmamay-ari na ni Lara. Masama ang loob na sumakay sa kotse niya si Amalia. Habang bumababa ng bundok ang kotse niya, ay binuksan niya ang bintana upang makalanghap ng simoy ng hangin dahil sobrang naninikip ang dibdib niya. Malakas na sumigaw si Amalia. Mahal kong Adonis! Avery, anak! Sumigaw siya ng malakas habang hilamang mga mata sa luha. Inihimpil niya ang kotse sa likod ng daan at doon ay nagsisigaw sa abot ng kanyang makakaya. Umaalingaw ang bawat sigaw na iyon ni Amalia sa bulubundukin na nasa harapan niya. Bakit palaging nasa uli ang pagsisisi? Bakit noong nakamit ko na ang rurok ng aking tagumpay ay hindi pa rin ako masaya? Bakit hinahanap-hanap ko ang dating kasiyahan na sa piling lang ni Adonis ko nararamdaman noon? Akala ko ay kapag nagsikat na akong mga awit ay masaya na ako, pero mali pala ako. Isang pagkakamali ang desisyong nagawa ko noon na iniwan ko si Adonis at Avery. Ito na ba? Ito na ba ang karma sa ginawa kong pananakit kay Adonis noon? Ito na ba ang karma ko? Napalunok si Amalia na nakatungkay sa matarik na bangin. Siguro kung tatalo siya roon, ay matatapos na ang lahat ng kalungkutan niya, kaya't umakyat si Amalia at lumipat sa gilid ng bangin. Ngunit isang motorsiklo ang huminto sa tapat ng kotse niya at lumapit ito sa kanya. Ami? Ami, may sweetheart? Hinila siya ni Nolly, papalayo doon sa bangin. Anong nangyayari, Ami? Sinaktan ka ba ng magsasakang yun, ha? Anong ginawa niya sa'yo? Alalang-alalang sinuri ni Nolly ang katawan ni Amalia sa posibleng pasa o kaya kung ano paman. Nakipag-iwalay sa kanya si Amalia, ngunit sinundan niya pa rin ang babae dahil sayang ang kasikatan nito, ang mga project na pwede nilang gawing magkasama. Sayang ang malaking perang kikitain niya kay Amalia. Umaasa siyang magbabago ang isip nito at hindi na babalikan pa si Adonis. Nolly, hindi ko na sila pagmamay-ari. May iba na si Adonis. May iba na siya. Napahagulgol na iyak ni Amalia sa mga bisig ni Nolly at pinatahan ito hanggang sa kumalma ang babae. Hindi na nagpakita pa si Amalia sa kanyang ama at ina dahil sa tinatanaw niya na lamang ang mga ito mula sa malayo. Alam niyang napakalaki ng kasalanan niya sa mga ito at galit na galit ito sa kanya. Sapat nang nakita niyang nasa maayos na kalagayan ng kanyang mga magulang, naniminsan na hindi pinabayaan ni Adonis. Ilang ulit pang bumalik si Amalia sa bundok Ilaya
Ngunit wala na talaga siyang pag-asa kay Adonis, ni hindi na siya nito kinakausap. Lagi itong wala roon sa bahay at laging magkasama sila ni Lara kahit saan ito magpunta. Nalaman niyang medyo nakakaangat na sa buhay si Adonis ngayon. Nasa bulwagan silang dalawa ni Noli ngayon at iniintay si Governor Sotillan dahil naimbatahan siya ni Governor Sotillan na umawit sa isang programang pangkalikasan. Isasabay din daw ito sa pinal na pagbubukas ng napakalaking food processing sa probinsya nila na pagmamay-ari ng asawa at anak ni Governor Sotillan at ang pagdedeklara ng Governor na susunod na tatakbo bilang Governor sa darating na halalan. Ami, napakayaman pala ng asawa ng anak ni Governor, no? Akalain mo yun? Pagmamay-ari niya pala ang napakalaking rentsuan sa probinsya nyo, pati na rin yung malawak na taniman ng mga prutas. Grabe, ang bata-bata pa ng tao na yon, pero napakayaman na. Kaya niya nang makipagsabayan sa malalaking negosyante sa buong bansa. Billions na kasi ang asset niya eh. Wala sa mood na tumango na lamang si Amalia sa mga sinasabi ni Noli, pero malinaw na naririnig niya ang lahat ng iyon. Kitang-kita niya mula sa entrance ng bulwagan ang pagpasok ng napakamatikas na si Adonis. Nakakapit sa braso nito si Lara. May kung anong tinik na naman ang sumundot sa puso ni Amalia sa nakita. Anong ginagawa nila rito? Hey, son! Bulalas ni Governor Sotillan na tumayo sa kinauupuan at kinawayan sila Adonis at Lara. Namumutla si Amalia sa sinabi ni Governor. Kitang-kita niya kung paanong yumakap si Lara kay Governor at ganon rin naman si Adonis na yumukod kay Governor Sotillan. Kaagad namang iginiya ni Adonis ang asawa at ipinaghila ng upuan. Salamat, love. May pleasure, love. Nakangiting wika ni Adonis na halatang hindi sila napapansin dahil na kay Lara ang atensyon nito. Ang pananalita ni Adonis na sa unang pagkakataon ay nagsasalita na ng Ingles. Teka, anong ginagawa ng isang magsasaka sa ganitong uri ng pagtitipon? If I were you, mas mabuti sigurong umuwi ka na lamang sa Ilaya at mag-alaga ka roon ng mga kambing at baboy mo. Nasa gayon ay magkapera ka naman. Noli, tigil ni Amalia sa lalaki. Nandito ka para sulitin ang asawa ko, no? O hilalaking taga-bundok. Akin na to si Amalia, no? Hey, what are you talking about? Bastos ka. Dad, palabasin mo na nga yung taong yan. Hindi na nakapagpigil pa si Lara nang marinig niya ang lahat ng pang-iinsulto ni Noli sa asawa niyang si Adonis. And you, dinuro ni Lara si Amalia. Pwede bang pagbawalan mong tumahol ang asawa mo dito? Hindi na babagay sa okasyon namin. I am so sick of your face na palagi na lamang kaming hinaharas, lalo na yung aso mo. Hinawakan ni Adonis ang kamay ni Lara at iginiya sa tabi niya upang ito ay maupo. Ayaw niyang magmukhang bastos ang asawa sa lahat. Iha, Lara, kumalma ka. Mr. Alvarez, baka nagkakamali ka. Adonis Fuentavella here is my son-in-law, and this is Lara, my only daughter. My son-in-law owns the biggest food processing company in our province. Siya rin ang pinakamayamang tao na nagpo-produce ng mga prutas dito sa ating bansa. Oo, magsasaka ang anak kong ito. Pero dati yon, 5 taon nang nakakalipas, kaya't nagkakamali ka sa pang-iinsulto mo sa anak ko. Parang pinanawan ng kulay ang mukha ni Noli sa narinig, habang si Amalia naman ay wala sa sariling tumayo sa kinuupuan nang tawagin siya ng MC para sa number niya. Oras na ng pagkanta niya. Pumailalang ang malamyos na tugtugin sa bulwagan na iyon, pati ang malamyos na tinig ni Amalia habang nasisimula ng umawit. Pwede ba kitang maisayaw, magandang binibini? Nakangiting inilahad ni Adonis ang mga kamay. Nagpalakpakan ng mga tao habang pumapagitna sa bulwagan ng future governor ng probinsya na walang iba kung hindi si Dato Adonis Fuentavella, habang nasa bisig niya naman ang butihing asawa na si Lara Santillan. Bawat liriko ng kantang The Journey na inaawit nitong si Amalia ngayon ay tila punyal na tumatama sa puso niya. Hilam ang mga mata habang nakatitig sa dating asawang masaya na sa piling ng iba, habang ito siya nakasadlak sa tagumpay habang binabayo ng bagyo ng kalungkutan. Sa ating buhay, minsan ay nakakagawa tayo ng mga desisyong maaaring makasakit sa mga taong minamahal natin, mga desisyong babago sa ating mga buhay. Pero lagi nating tatandaan na sa bawat desisyon ay kaakibat noon ang mga consequences na maaari nating harapin sa dulo.
Kaya't iwasan natin gumawa ng mga bagay-bagay na makakasakit sa mga tao sa ating paligid, lalo na sa ating pamilya. Laging iisipin na ang pamilya ay isang tahanan na ating uuwian, saan man tayo mapadpad at dalhin ang ating kapalaran. Ang pamilya ay isang banal na salita na siyang humuhubog sa bawat katauhan ng ating mga supling. Kung kaya ingatan natin ito at pakamahalin dahil walang katumbas na halaga ang higit sa salitang pamilya. Hanggang sa muli mga kaibigan.